dyan sa utak mo. Alam mo, kahit hindi intensyon ni Marilyn, siya yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin ni Darlene. Siguro dapat pagbigyan ko si Darlene dun sa hiling niya na lagaan ko si Marilyn. Mas malaking chance na magkabalikan kami dalawa. Sige, meron sana akong pabor na hihilingin sa'yo. Tungkol dun sa doktor na kasama mo sa meeting. Gusto ko sana na wag mo siyang tanggapin dito sa resort. I'm sorry, Dr. Reyes, pero hindi ikaw yung tamang tao para sa trabaho ito. Hello? Sino to? Pag hindi ka tumigil sa kasusulsul sa asawa mo, ibubulgar ko ang sikreto. Ipapakita ko sa kanya ang dati mo man. Gagawin ko yung gusto mo. Pero kabalik nun, gusto ko lahat ng file tungkol sa akin sulungin. At ayoko may makaalam na kahit sino na ako si Rodora. Naiintindihan mo ba ako? Rodora, ang tatay mo, malala ng lagay niya. Kumalat na ang cancer sa katawan. Ang sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. Hindi mo pa rin tanggap na pangit ka? Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo rito, ha? Layas! Sino ka ba? Hindi mo ako nakikilala? Tama ka. Hindi nga tayo magkakilala. Hindi talaga ako yung nang nawawala eh. Kaya kung ako sa'yo, Perlita, hanapin mo na lang ni Rodora ang sinasabi mo. Uy, Lloyd. Oh, Jerome, ano ginagawa mo dito? Alam mo naman public enemy #1 ka ng mga Carbonell dito. Naghanap ka ba talaga ng gulo? Hindi naman akong tatagal eh. Mahingin lang sana akong pabor. Baka pwede mong bigay ito kay Darlene, oh. Ako, Jerome, hindi kita matutulungan. Alam mo namang ayoko madami sa galit sa'yo ng mga Carbonell. Sige na naman. Ito naman, para wala tayong pinagsamahan, oh. Nakakalimutan mo kung naglapit sa'yo kay Nanay Aida kaya ka nakapagtrabaho dito. Sige na. O sige, sige. Salamat, pare. Una na ako. Hoy, ano yan? You're fired. Layas! Oh, come on! Ini-etchos mo ako. Paano magiging Giselle yung Rodora, ha? Paano siya magiging ganun kaganda? Nakalimutan mo na ba? Di ba nagmana nga daw ng kayamanan? Malay mo, nagparito ka na ng muka. Eh kung kaibigan mo talaga yun, sa hinaba-haba ng panahon, hindi nagparamdam sa'yo? Ano ba yun? Baka nagbago na rin ang ugali. Eh, kita mo naman, di ba? Tanggi ng tanggi si Giselle na hindi daw siya si Rodora. Kahit na in-explain ko na sa kanya yung kalagayan ng tatay Ruben niya. Mars, hindi kaya nagkamali ka talaga ng dinig kay Giselle, ha? Malay mo napulot naman talaga yung picture na yun doon sa restaurant. Kung sa bagay, malayo naman talaga yung ugali ni Rodora kay Giselle. Kasi kung si Rodora talaga yon, kahit anong sama ng loob na, hindi niya matitiis ang tatay Ruben niya. Correct! Eh, tsaka imposible yun. Giselle, Rodora, imposible, Mars. Alam mo, ikaw, nais mo na talaga siya mahanap eh, kung ano na-imagine mo. Pwede ba wag na tayo maglaro? Ang tatay mo, malala ng lagay niya. Kumalat na ang cancer sa katawan. Ang sabi ng doktor, hindi siya magtatagal. Kung alam mo lang, Perlita. Kung alam mo lang na gusto-gusto ko na umamin sa'yo. Kasi hindi magawang matip na konsensya ko na hindi puntahan ng kita eh. Pero hindi ko pwedeng sundin yung sinasabi ng puso ko. Hindi pwede. Kasi kapag ginawa ko yun, lahat ng nasa buhay ko ngayon mawawala sa akin. Kaya patawarin mo ako, Perlita. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kay Tay. Tay, patawarin mo ako. Tay, patawarin mo ako. Hindi kita papatawan. Tay, sorry. Sorry.
Nay, tamang-tama dating niya. Naghahain na po kami ni Harry, oh. Aling Perlita, pupunta po ako sa kaibigan kong magsusulit sa dyaryo. Baka po pwede tayo malagay ng missing person notice sa classifieds nila. Nay, okay lang po ba kayo? Itigil na natin ang paghahanap. Bakit ho? Nakita niyo na ba si Aling Rodora? Saan niyo po siya nakita? Hindi, anak, hindi ko pa nakita si Rodora. Eh di, kung ganun, bakit tayo titigil sa paghahanap? Sinusuko na ba kayo, Nay? Mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita, anak. Magdasal na lang tayo na sana hindi pa huli ang lahat para kay Mang Ruben. Nay, alam po napapagod kayo at nadidismaya na walang kinahantungan yung paghahanap natin. Pero, paano na lang kung titigil tayo? Paano si Mang Ruben? Nanghako tayo sa kanya. Umaasa siya sa atin. Kung hindi natin mahanap si Aling Rodora, at least ginawa natin ang lahat para lang mahanap siya. Song, konting smile naman dyan. Ang pakaseryoso mo, oh. Uy, ano ba? Kung mamaya, hindi tayo dagsain ng tao niyan. Opening na natin bukas. Kinakabahan kasi ako no eh. Sana maraming tumikim ng luto natin dito. Tapos sabihin nila doon sa mga kakilala nila na the best ang pagkain dito sa Jerome's Kitchenette. Jerome, alam mo, hindi ako sasama sa'yo at susugal kung wala akong bilib sa'yo. Eh, sabihin na natin sa simula, hindi nga papatok to. Pero, sa sipag at syaga natin ni Chef Andy, tayong tatlo, maniwala ka sa akin, makikilala tong Jerome's Kitchenette. Isa na ng pag-abot ko sa tagumpay, Noy. Pangako ko, hindi ako mapapagod. Magsisikap ako hanggang mapantayan o mahigitan ko yung mga karbonel na yan. Nep! Yun, brother! That's the spirit! Nice! Ay, teka. Pupunta ba dito sila Nay Aida at tatay mo? Si Nanay Aida lang. Teka. May iba ka pa bang inaasahang darating? Tanong pa ba yun? Oo naman. Mas magiging masaya sana yung lahat ng darating yung dalawang pinakamahalagang babae sa buhay. Yung girlfriend ko, tsaka yung best friend ko. Sana maging tuloy itong selebrasyon natin para magkaayos kami. No? Oo, sana lang. Kumusta na ang contract signing kay Dr. Reyes? Can we start the spa soon? Mama, mukhang kailangan muna natin i-postpone yung opening ng beauty spa. Hindi ko muna itutuloy ang pag-hire kay Dr. Reyes dahil I don't think that he's the man for the job. What? Ang buong akala ko, planchado na ang lahat at magsisimula na tayo. What is this? Giselle, nag-agree ka ba dito sa sinasabi ni Ziggy? Ziggy, actually kasi chinek ko yung records ni Dr. Reyes and he's the best. Kaya naisip ko na dapat mo na siyang tanggapin sa resort. Ang ibig mong sabihin? Hindi ba nga ikaw yung tumutulong na i-hire ko yung Dr. Reyes na yan dahil hindi ka komportable siya makatrabaho? Pwede mo nating iset aside kung anumang personal na problema eh. Para sa akin lang siguro dapat unahin natin yung makakabuti sa resort. And besides, sige, pwede ko naman siyang kausapin. Pwede ako mag-set ng boundaries at sabihin ko na huwag nang i-cross yun. Please. Well, it's settled then. Start the contract signing as soon as possible. Darlene, kamusta? Nakikipagkita ka pa ba dun sa anak-anakan ni Aida?
I stopped communicating with him. Yun naman yung gusto mo, diba? Right. Alam mo, napaka-ambisyoso ng lalaking yan. Kahit anong tayog ng lipad niya, sa lupa pa rin ang bagsak niya. And that, I will promise you. Wow! Ang galing naman! Magbubukas na yung kitchenette nung dati mong Prince Charming. Kailan ka pupunta? Pwede bang sumama? Hindi pa ako pupunta, Mama Josie. Ha? Ano ba? Ayaw bang personal na puntahan doon para i-congratulate mo yun sa tagumpay niya? Mama Josie, hindi na kami katulad ng dati. Marami na nagbago. Saka mas mabuti ng ganito, malayo kami sa isa't isa. Tingnan mo, nung lumayo ako, sunod-sunod yung mga blessings na tatanggap na sa buhay niya, di ba? Sus? So parang sinasabi mo ikaw yung malas sa buhay niya, ganon? Eh, hindi naman. Pero, bukod sa pagtayo niya ng restaurant, alam kong meron pa siyang ibang pangarap. At yun, na makasama ang taong mahal niya. Ayoko na maging hadlang doon. Kaya, mas mabuti nang malayo kami sa isa't isa, mas malaki pa ang chance nilang dalawang magkabalikan ni Darlene. May pagkain mo. Kayo na lang, Mama Diyos. Oh, ba't ka na makatingin sa akin? May problema ba? Nagtataka lang naman ako, Giselle. Yung biglaang pagbabago ng pag-iisip tungkol dyan sa pag-hire niyan kay Dr. Reyes. Nung una, galit na galit ka sa kanya eh. Tapos ngayon, kamping-kampi ka na. Iniisip ko lang naman kung ano yung ikakabuti ng resort. Yun lang ba ang dahilan, Giselle? Ano bang akala mo? Na merong iba pang rason kung bakit nagpalit ako ng isip? Sa'yo na nanggaling, Giselle. Hindi ako nagsabi na. Pero bakit nga ba? Meron ka bang itinatago sa akin? Meron ka ba dapat kailangan sabihin? Sige, wala akong tinatago sa'yo. At saka, pwede ba please naman, huwag naman natin pag-usapan ng kahit anong bagay na tungkol sa resort. Kasi buong araw na ako nagtrabaho eh. Can we just relax? Gusto ko lang naman makausap si Giselle. Ma'am, pulis yun naman eh. Bawal naman kayo pumasok dito. Sige na, ako nang bahala dito. Iwan niyo na kami. Sige po, ma'am. Tara. Nananadya ka ba talaga? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpunta dito sa resort? Ano ka ba naman? Dito mo pa ako guguluhin? Hindi naman yun ang intensyon ko. Gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan, Perlita. Sige na. Umalis ka na, bago ko pa makita ni Mama at saka ni Ziggy. Alam mo, habang kinukumpara ko kayo ni Rodora sa isip ko, lalo kong nakikita ang pagkakaiba niyo. Minsan sinasabi ko na nga lang sa sarili ko na baka mali talaga ang hinala ko. Hindi kayo pwedeng maging iisang tao. Pero iba ang kutob ng puso ko. Iba ang ibig sabihin sa akin ng pinapakita mong takot at pag-iwas sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun, may tinatago kang lihim. At yun ang katotohanan. Ikaw talaga si Rodora. Tumahimik ka. Tumahimik ka nga. Walang katotohanan yung sinasabi mo. At hindi ako si Rodora. Mami? Bakit kayo nag-aaway ni Nay Perlita? Sino si Rodora?